ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Napakayaman ni Attorney Meredith Simmons. Marami pala siyang ari-arian at malaking halaga ng perang naiwan kay Era. Mas magiging porsigido ngayon si Renan na pakasalan si Era dahil sa kayamanan. Dahil sa paghihigante ni Renan, siya ngayon ay naghihirap na. Abangan natin sa Lily at Matias, Attorney at Law. Nalaman na ni Ramir ang mga paglulustay ni Patricia ng malalaking halaga ng pera sa pamamagitan ng kaibigan ni Ramir. Nabukod nito na malaki ang mga wini-withdraw ni Patricia. Nagtataka si Ramir sa perang nilalabas ni Patricia nang hindi niya nalalaman. Si Patricia naman ay problemado dahil kabado siyang hindi siya mababayaran ni Renan sa inabono niyang pambayad sa mga tauhan niya. Maya-maya ay sinugod ni Ramir si Patricia para questionin sa mga kalokohan na ginagawa ng asawa. Takot na takot si Patricia, pero bago pa siya ma-question ni Ramir, may nakahanda na siyang rason para ikatwiran kay Ramir. Sinabi ni Patricia na ginastos niya ang pera para sa charity, lalo na ngayon at magpapasko. Kasama na rin dito ang malaking gastos niya sa pageant na project niya. Pinaikot-ikot na naman ni Patricia si Ramir sa mga pambobola para hindi makahalata ang asawa na ginamit niya ang pera sa kasamaan, kasabwat si Renan. Hindi pa rin naman lubusan na naniniwala si Ramir. Pero dahil kinausap siya ng maayos ni Patricia, hindi na lang siya ulit kumibok para hindi na lumaki ang kanilang pag-aaway. Samantala nagkaroon ng pagkakataon si Era na likumin ang gamit ni Meredith dahil masaya na naman si Era ngayon. Unti-unti na niyang kayang harapin at makita ang mga bagay na nakakapagpaalala sa nanay niya. Nagulat si Era nang makita niya ang dokumento na nagpapatunay kung gaano kayaman ang nanay niya dahil sa dami ng properties at laki ng halaga ng pera na pag-aari ng ina. Agad niyang tinawagan ang Tito Spanky niya para kumpirmahin ang mga dokumentong nakita. Baka sakali alam ni Spanky ang tungkol dito o kung may naikukwento ba si Mati tungkol dito. Sabi ni Era, Tito Spanky, may mga bagay lang ako na gustong linawin. May dokumento akong nakita at ang daming properties nito, Tito Spanky. Pati na rin ang halaga ng pera. Kay Mati ba lahat ng ito? Naalala ni Spanky na nasabi ni Meredith ang mga pag-aari niya na ipapamana niya kay Era dahil siya lang naman ang nag-iisa niyang anak. Hindi pa alam noon ni Meredith na buhay si Lilith. Sabi ni Spanky, oo Era, nasabi niya sa akin yan. Ako ang naging testigo niya nung pinagawa niya ang last will niya habang buhay pa siya. Maraming naging pag-aari ang daddy mo, kasama pa ang lahat ng naipundar ni Meredith. Tama lahat ng nakita mo. Kung ano man ang naipundar ng daddy mo at kung ano man ang naiwan ng daddy mo sa mami mo habang kasal sila, lahat ng yon ay pag-aari ni Meredith na ibibigay sa'yo. Sa sobrang pagtataka at pagkagulat ni Era, natahimik siya. Bigla niyang naisip si Lilith na kapatid niya at anak rin ng nanay niya. Sinabi niya kay Spanky na napakarami ng yaman ni Mati, pero bakit lahat nakapangalan sa akin? Hindi pa ba ito naayos ni Mati pagkatapos niyang malaman na buhay pa pala ang ate ko? Sabi ni Spanky, aasikasuhin na sana niya yan. Isa yan sa mga gagawin niya pagkatapos ng announcement niya na magbakasyon. Pero hindi na niya nagawa pa. Pero sigurado rin ako sa ugali ni Meredith, hindi imposible na bibigyan niya ng karapatan si Lilith sa mga kayamanan niya. Tumango si Era. Naiintindihan niya. Mas napabilis lang ang pagpanaw ni Mati pero sigurado rin siya na merong mamanahin si Lilith dito. Sa sobrang pananabik niya na ipakita ito kay Lilith, agad niyang tinawagan ng ate para magkausap sila tungkol dito. Inimbitahan ni Era si Lilith na magpunta sa opisina ng Keystone para maidetalye niya ang natuklasan tungkol sa kayamanan ng nanay nila. Nung makarating na si Lilith, agad na pinaupo ni Era si Lilith. Pinakita rin niya agad ang mga dokumento kay Lilith. Ate, tingnan mo to kung gaano kayaman ang nanay natin. Ito ang dokumento na nagpapatunay. Sigurado ako, meron ka rin dito.
Pero hindi pa ito nabago ni Mati kasi siguro inayos niya ito, hindi pa niya alam na nabubuhay ka. We are Mati's legacy, ate, and you deserve a share sa lahat ng naipundar niya. Nabigla si Lilet. Sinabi ni Lilet, Era, napakalaki nito, pero nakapangalan lahat sa'yo. Wala naman problema sa akin kung wala akong mamanahin. Ang importante sa akin, buhay ka, malusog at magkabati na tayo. Yan ang tunay na kayamanan para sa akin, ang maging magkasundo tayong magkapatid. Nakangiti si Era at hinawakan ng kamay ni Lilet. Hindi ate, kung ano ang meron si Mati, dapat nating paghatian. Hating kapatid tayo dito. Nakangiti si Lilet sa kabaitan at mapagbigay ni Era. Sa bandang likuran nila ay kanina pa pala nakikinig ang sekretarya ni Atty. Renan na nobya rin niya. Nagkaroon ng ideya ang babae para mabigyan ng balita si Renan dahil kailangan nito ng pera na kay Era makukuha ni Renan. Ilang sandali pa, nagpunta agad ang babae sa opisina ni Atty. Renan para sabihin ang magandang balita. Masaya at nagulat rin si Renan sa magandang balita. Nakangiti siya na mukhang may binabalak. Sabi niya, ito na ang tamang tiyempo at pagkakataon para maagaw ko lahat ng pag-aari ni Meredith na mapupunta kay Era. Pakakasalan ko siya. Gagamitin ko ang kahinaan ni Era. Nakangiti sila pareho. Inutusan agad ni Renan ang nobya na bumili ng engagement ring para ibigay kay Era at gagamitin niya sa proposal niya sa kasal para kay Era. Mga ilang sandali pa, tinawagan ni Renan si Era. Sinabi niya na nami-miss na niya si Era. Gustong-gusto na niyang makita at makasama. Iniimbitahan niya si Era sa kondo niya. Kung gusto ni Era ay isama rin ang ate niya para sa isang mahalagang anunsyo. Tuwang-tuwa naman si Era dahil kahit siya ay nami-miss na rin na makita at makasama si Renan. Sa kondo, nauna na si Era. Hindi naman pinatagal pa ni Renan ang plano niya. Nilapitan niya agad si Era, nilambing at binola ng mga mabibilog na salita para kiligin si Era. Maya-maya ay nilabas na ni Renan ang singsing para magtapat na gusto niyang pakasalan si Era. Hinihingi ni Renan ang pahintulot ni Era na pakasalan siya. Tuwang-tuwa naman si Era. Hindi na nila naantay si Lilet. Nakapagsabi na siya na gusto niya rin na pakasalan si Renan. Nakangiti sila sa isa't isa hanggang inabutan sila ni Lilet. Nabigla rin si Lilet sa nakita. Nakita niya na may singsing na sinusuot si Renan. Alam na niyang tinanggap ni Era ang proposal ni Renan. Hindi na ito napigilan pa ni Lilet. Nakatingin si Era kay Lilet at masaya niyang binalita na nagpropose na si Renan sa kanya. Sinagot niya agad ang tanong ni Renan. Humingi ng pasensya si Era dahil hindi na niya nahintay pa ang ate niya. Sinabi ni Lilet na hindi ba masyadong mabilis ang proposal na yan, Atty. Renan? Sabay pagdadahilan na nagpunta lang siya rito para ipaalam na hindi na siya makakasama sa dinner dahil may urgent na tawag siyang aasikasuhin. Nahalata ni Era na hindi nagustuhan ni Lilet ang nakita. Sinabi ni Era kay Renan, pagpasensyahan mo na si Ate Lilet. Baka nabigla lang yon. Hayaan mo, kakausapin ko na lang siya bukas. Kinabukasan nga ibinisita ni Era si Lilet sa PAW para kausapin si Lilet. Tinanong ni Era ang totoong dahilan ng pag-walkout ni Lilet. Inamin rin naman agad ni Lilet na hindi siya komportable sa mabilis na proposal ni Renan sa kapatid. Pinayuhan niya si Era. Era, pag-isipan mo muna ang pagpapakasal. Napakabilis ng mga pangyayari. Huwag mo muna sana madaliin ang lahat. Mas makakabuti kung kikilalanin mo muna siya. Nagtatampo na si Era. Bakit ka ba nagkakaganyan sa kanya, Lilet? May alam ka ba na ginawa niya na hindi ko alam? Bakit parang wala kang tiwala sa akin? Wala kang tiwala sa amin ni Renan. Ayaw mo ba maging masaya para sa akin? Ayaw man sana ni Lilet na magtampo si Era, pero hindi pa rin kasi siya sigurado kay Renan dahil sa mga ugali na pinapakita nito. Ayaw niya masaktan ng kapatid sa mga sasabihin niya dahil wala pa siyang patunay, pero mas lalo na ayaw niyang masaktan si Era. Kapag nagpakasal na siya sa isang tao na hindi pa nila lubusang kilala ang pagkatao. At yan ang mga pakakaabangan natin sa Lilet Matias, Attorney at Law. Please like this video and please subscribe to my channel. At magkita-kita po muli tayo sa mga susunod pang episodes.